guys, overall, masaya naman yung energy nyo, guys. Although may mga ah, times na medyo magigipit, no? Pero, normal naman yon guys. Sorry. Normal naman yon na sometimes kinakapos tayo, pero make sure lang na in advance, no, as early as now, mag-ipon kayo, ugaliin nyo na mag-save mga kapiksi, kasi yung iba sa inyo parang feeling ko medyo nai-stuck, walang masyadong progress, walang masyadong parang hindi masyadong, let's say for example, umaasa ka lang sa sahod mo, hindi naman masyadong nag-increase yung sahod mo, ganyan. Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Money 2024 Kapalaran. So ito yung Money Kapalaran natin guys for 2024. Gagawa natin siya ng separate reading. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Money at saka yung energy ng Capricorn. So ito yung energy ng Money mga kapiksi. Ngayon naman hanapin natin yung energy ng Capricorn. Ito. So, Capricorn guys, kayo ay na-represent ng Queen of Pentacles sa ating spread. Titingnan natin mga kapiksi kung positive or negative yung energy nyo sa money ngayong 2024. So, pwedeng positive, pwedeng negative mga kapiksi. General reading lang. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Comment down below na lang mga kapiksi if naka-resonate kayo sa reading. So, kapag puro positive mga kapiksi, maganda yun. Ibig sabihin kasi wala kayo masyadong mga money blocks. Pero pagka may mga nakita tayong negative guys, i-mention din natin siya para malaman nyo yung mga money blocks nyo. So, in your case, mga kapiksi, no, Capricorn, itong sa unang spread, combination ng positive and negative. For some of you guys, marami kayong problema sa pera, no? Pwedeng na-experience nyo na to right now mga kapiksi, na parang medyo nai-stress kayo sa inyong buhay and marami kayong masyadong excess baggage. For some of you mga kapiksi, ibig sabihin nito parang marami kayong gastusin, marami kayong expenses ganyan, tapos maraming umaasa, parang maraming umaasa sa inyo, yung mga responsibilities nyo and obligations nyo. So pwedeng breadwinner kayo na kayo lang yung kumikita sa pamilya nyo, o kaya naman parang nagbibigay pa kayo ng tulong. Let's say for example, kunwari may asawa ka na, may mga anak ka na, tapos nagbibigay ka pa ng tulong sa mga family mo, like yung magulang mo, tapos yung mga immediate ay yung mga siblings mo, kapatid mo, ganyan. And for some of you, maaring tinutulungan nyo rin yung ibang kamag-anak nyo. So yun yung ibig sabihin kaya masyadong mabigat yung mga burdens nyo sa buhay. And to the point na for some of you parang parang nangangalumbaba na lang kayo, na parang iniisip nyo kailan ba matatapos tong mga responsibilities na to, kailan ba ako makakalaya sa ganitong sitwasyon, kailan ba matatapos tong mga paghihirap ko sa pera. Okay? Pero yung iba sa inyo, kahit na gusto nyong tumigil, hindi nyo rin magawa kasi nakukonsensya din kayo. Ibig sabihin kahit na hindi nyo naman talaga obligasyon, parang hindi nyo rin matanggihan kasi parang nakukonsensya naman kayo mga kapiksi. Kaya kahit na parang medyo mabigat sa inyo, kinakaya nyo na lang din para wala na lang masabi, especially yung mga kamag-anak. Pero ang maganda nito guys, sa family mo naman, let's say for example sa loob ng family mo, asawa mo, ganyan, mga anak, hindi naman sila naiintindihan ka nila, lalo na yung asawa mo, parang tinutulungan ka niya sa mga expenses mo, naiintindihan niya yung mga obligasyon mo, ganyan, and hindi ka naman niya pinagdadamutan. Kumbaga alam niya rin kumbaga naiintindihan niya rin yung sitwasyon mo, kung bakit mo kailangan tulungan yung pamilya mo, ganyan. So maswerte ka kapiksi na meron kang somebody na kagaya ng person mo, specific person, na naiintindihan yung
obligasyon mo or naiintindihan niya kung ba't mo ginagawa yung ginagawa mo. Alright? Pero aside from that, mga kapiksi, nakikita natin na unti-unti pa naman makaka-recover din kayo dito sa mga financial struggles niyo if you are facing financial struggles right now sa 2024, mga kapiksi. Parang nakikita natin na marami pang magbubukas, may mga unexpected na kaganapan, events, opportunities na pwedeng dumating sa inyo, mga kapiksi, na pwede nyong gamitin para makaahon kayo sa kahirapan. For some of you guys, pwede kayong magnegosyo sa 2024, and yung business nyo parang meron kayong some type of collaboration na pwedeng mangyari with other people, ganyan. Lalo na kung let's say for example nasa social media ka, yung feeling ko parang nakikipag-collaborate ka sa ibang tao para mas madaling mag-grow yung channel mo or yung account mo, ganyan. Makakatulong sila para sa inyo, mga kapiksi. And then sa business naman, kung negosyo, parang if meron kang business partner, mas magiging magaan para sa'yo yung pag-handle ng negosyo, mga kapiksi. So tingnan pa natin, guys. Overall, masaya naman yung energy nyo, guys. Although may mga times na medyo magigipit, no? Pero normal naman yon, guys. Sorry. Normal naman yon na sometimes kinakapos tayo, pero make sure lang na in advance, no, as early as now, mag-ipon kayo, ugaliin nyo na mag-save, mga kapiksi. Kasi yung iba sa inyo, parang feeling ko medyo nai-stuck, walang masyadong progress, walang masyadong parang hindi masyadong, let's say for example, umaasa ka lang sa sahod mo, hindi naman masyadong nag-increase yung sahod mo, ganyan. So tipid-tipid na lang, mga kapiksi, and make sure na nag-i-imbak kayo, nagsisave kayo, no? Importante yung pagsisave, mga kapiksi. For some of you guys, I'm sensing na gusto nyong mapaunlad, no, yung inyong kabuhayan, which is normal naman sa atin lahat na mag-aspire na umunlad, pero parang hindi mo alam yung gagawin mo, hindi mo alam kung saan magsisimula, hindi mo alam kung anong gagawin, kung magnenegosyo ka ba talaga, mag-i-invest ka, or maghahanap ng side job, ganyan. Pero parang sinasabi lang dito ng universe na take your time, mga kapiksi, mag-research ka hanggang sa makita mo talaga kung ano yung gusto mo. And for some of you, there's a water sign energy here. Maaring may water element kayo sa inyong natal chart, pero maaring may tumulong sa'yo na parang mag-brainstorming ba, ganyan. Pag sinabing brainstorming, yung mag-iisip, no? Katulong mo na mag-iisip na, baka gusto mong subukan to, baka gusto mong itry to, ganyan. So, para magkakaroon kayo ng piece of advice from another person regarding sa inyong kaperahan. So, tiyagaan lang, mga kapiksi. For some of you, nakikita natin na hindi madali. Parang hindi naman masyadong madali yung progreso ng pera sa inyo, pero kailangan yung habaan yung pagsisikap at pagtsatsaga nyo. Guys, isa sa mga pinakamadaling i-manifest yung pera, no? Especially pagka wala kayong money blocks, mga kapiksi. Kaya nga yan yung tinuturo ko sa aking mga video course. Pero this is also not instant, no? There are some people who can manifest money instantly, especially pag walang money blocks. Pero sa ibang tao, mahirap mag-manifest ng pera dahil buong buhay nila puro kahirapan yung kanilang dinanas. So marami silang major blocks pagdating sa money. Pero isa sa mga kakampi nyo is yung pagtsatsaga, guys, no? Pagtsatsaga, you have to persist, mga kapiksi, hanggang sa makakita kayo na talagang tuluyan ng umunlad at umasenso yung inyong kabuhayan. For me, it took mga at least 1 to 2 years to completely reprogram my subconscious mind hanggang sa nag-autopilot na ako, na automatic na parang hindi yung parang automatic na siya na sa akin na madaling mag-manifest ng pera. So, wag kayong mag-give up na porket you're trying to manifest 3 months, wala kayong nakikitang progreso,
mag-give up na kayo. It doesn't work that way. Kailangan consistent kayo, mag-persist kayo sa pagsisikap, pagtsatsaga, pag-affirm, pagdadasal, mga kapiksiin, positibong mental diet para talaga tuluyang umasenso yung buhay nyo, mga kapiksi. Okay? So, money affirmations, guys. Money, money come to me. Palagi ako may pera and palagi ako nagkakapera. Yung dalawang yon, sabihin nyo lang siya all day, every day. Especially kung gusto nyo talagang umasenso yung buhay nyo. Tapos wag kayo masyado mag-isip, wag kayo masyado mag-worry, and antayin nyo na talagang magbago yung takbo ng kaperahan sa buhay nyo, guys. Alright? So, comment down below, mga kapiksi, feeling nyo nakaresonate kayo, and imay nyo na tong mga bagong opportunities na maaari nyong experience, kasi sabi ko nga sa inyo, maaari kayong magkaroon ng mga unexpected na opportunities, no? Ngayong 2024 para sa inyong kaperahan. Magsipag at magtiyaga lang kayo, mga kapiksi. Alright? So, tingnan natin ito mga money manifesting techniques for you guys para sa 2024. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman? Kapiksi, kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, no, kasi palagi naman tayong may sale, may discount, may promo dyan sa course na yan. So, for updated prices and discounts, mag-send lang kayo ng email, mga kapiksi, sa pinoypixitaro@gmail.com. Meron din tayo, guys, na email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, eto, guys, yung ating money manifesting techniques para sa inyo. Bago ko ito basahin, guys, no, may mga pampaswerte subliminals tayo dito sa ating channel. So, everyday pakinggan nyo siya hanggang sa gumaan talaga yung kaperahan nyo, yung inyong energy sa pera. Libre lang yun lahat dito sa YouTube, guys. Kung gusto nyo magpa-customize, okay lang din. Pero libre lahat yun dito sa YouTube, mga kapiksi. Goals, no? So, basahin natin. Picture the goals you desire in as much detail as possible. Experience your chosen outcome with all your senses, as though you've already achieved it. Hold that thought, then send it out into the universe with your love and thanks. So, ito, mga kapiksi, this is a visualization technique, no? Whatever goals, kung ano yung gusto nyong goal, pagdating sa kaperahan, sa kabuhayan, let's say, for example, gusto mo ng bagong bahay, gusto mo ng bagong kotse, gusto mo ng bagong trabaho, tuturuan ko kayo kung paano mag-visualize real quick, okay? So, ganito yung gawin nyo. Let's say, for example, gusto mo ng bagong trabaho. Kahit sa anong desire, guys, pwede nyo itong gawin, no? Ito yung example lang. Let's say, for example, nag-a-apply ka ng trabaho, gusto mo ng bagong trabaho. Let's say, for example, LBC. Madaling i-visualize yun kasi imaginein mo yung sarili mo na naka-uniform ka ng LBC, di ba? Ano yun? Polo shirt na kulay pula, tapos merong nakasulat na LBC dun sa left na chest nila. So, imagine mo, nakasuot ka ng uniform na LBC, imaginein mo, yung naka-ID ka, yung ID mo, may pangalan mo, tapos may logo ng LBC, ganyan, tapos yung name, posisyon, ganyan sa ID mo, diba? Tapos imaginein mo na pumapasok ka sa branch ng LBC na papasukan mo, diba? Tapos ginigreet mo yung mga kasama mo sa trabaho. Imaginein mo na nandun ka sa kaha,
nag-a-assist ka ng customer, ganyan, nagta-type ka sa computer, ganyan. So, ganun yung method ng pag-visualize, no? Ini-incorporate mo yung senses mo using your imagination. What would you hear? What would you see? What would you feel kapag ka nandun ka na sa trabaho na yun, okay? So, it's the same technique na gagamitin mo kapag let's say, for example, gusto mo magkabagong kotse, imagine mo yung itsura ng kotse na gusto mo, yung brand, yung model, yung kulay, di ba? Imagine mo, nandun ka sa loob ng kotse, hawak mo yung manibela, imagine mo kung ano yung amoy ng leather seat, ganyan. Di ba? Incorporate your senses as much as you could, mga kapiksi. So that's how you can get your desires using the power of your imagination. So applicable siya sa kahit anong goals nyo sa buhay, mga kapiksi. Gawin nyo yung visualization technique, preferably pagising nyo sa umaga or bago kayo matulog, at least 10 minutes. Ulit-ulitin nyo yung scenario na yun, ulit-ulitin nyo yung picture in your mind, mga kapiksi, hanggang sa feel nyo talaga, F nyo talaga na nasa inyo na yung desire. So that's how you use your visualization or imagination, mga kapiksi, to manifest your desires. Again, guys, kahit anong goal pwede, no? Kahit anong goal, pwede. Sabi ko nga sa inyo, as long as you can think about it, you can have it, mga kapiksi. Alright? Okay, so yeah. I-mind nyo na yan, no? Para talagang akin na yan, mga goals na yan, akin na yung kotse na yan, akin na yung bahay na yan, di ba? Para talagang ma-experience nyo siya sa inyong 3D, mga kapiksi. So, ito'y para sa buong taon ng 2024. Pwede nyo siyang ibangga dun sa inyong 2024 kapalaran, mga kapiksi. In-upload ko na yung video na yun. Tapos ito, pwede nyo rin siyang ulit-ulitin panoorin nyo ngayon bago matapos yung 2024, pagpasok ng 2024, and for the rest of 2024, para ma-remind kayo sa inyong money energy. Alright? Okay, so yeah, ito yung ating 2024 kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.